Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Inaanyahan ko po kayo, dalhin po natin ang ating banal na kasulatan. Kasi ito lang magpapatunay na yun nga po ang aking mga sinasabi, pawang katotohanan. Buklatin po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Exodus chapter 20 verse 1 hanggang verse 26. At maganda po ang ating pag-aaralan ngayon dahil ito'y may kaugnayan sa ating pamumuhay bilang mga tao. Kung inyo pong titingnan kahapon, ang atin pong napag-aralan ay Exodus chapter 19 verse 1 hanggang verse 25 ay pinakita rito na ang Diyos ay nagsimula ng ipahayag sa mga Israelita at tinuturuan sila kung paano sila susunod sa Diyos. Ano po? At ito yung time na umakyat na si Moses sa bundok. Ano pat pagdating dito sa Exodus chapter 20, ito yung time na malinaw na ibinigay ng Diyos yung nawala ni Lucifer doon sa langit. Ano ba yon? Yun yung 10 utos na nawala naman ni Adan at ni Eva sa kanilang puso at isipan. Bakit? Dahil noong nagkasala sila, nakalimutan na nila yun kasi nung nilalang si Adan at si Eva, yung kautusan ng Diyos which is ang 10 utos ng Diyos ay nasa puso at isipan niya ni Adan at ni Eva noon. Totoo yun. Kasi nung sila ay nagkasala, yun na yung nabura. Kaya nung nabura na yun, nawala na sa kaisipan ng tao kung paano nila susundin ang Diyos. Kaya dahil wala na yun sa kanilang kaisipan, dahil mahal nga tayo ng Diyos, siya pa rin ang gumawa ng paraan upang yung kautusan na nag-i-exist doon sa langit pa lang at hanggang ngayon nag-i-exist ay siyang nais ihatid ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil ito ang tamang pamumuhay na kung saan paano natin ibigin ng Diyos at paano natin ibigin ng ating kapwa. Okay ba yun? Alam niyo po mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, marami kasing mga tao ngayon na nagsisigaw na wala na daw yung kautusan ng Diyos. Wala na yan. Natapos na daw yan, naipako na sa krus. Okay po? Meron nga akong narinig na isang nagdebate, dalawa sila. Sabi nung kadebate, ibig ba sabihin, sino daw ang nahugasan? Kasi yung sinasabi noong nagsasalita na kumakain ng kahit ano, kasi pag pinag-usapan lang pagkain, ay sabi noong nagsalita na kumakain ng kahit ano, hindi ko nababanggitin kung sino man yun, ay tinanong siya nung hindi kumakain, siyempre may pinipili sa Biblia na dapat kaiginin bagaman mapag-aralan natin sa mga susunod nating pag-aaral. Ay sabi doon ay, naniniwala ka ba na ang lahat ng hayop ay hinugasan na o nilinis na? Sabi nung lalaking kumakain ng kahit ano, po, nilinis na po. Sabi niya ba mabuti? Sabi niya, pangalawang tanong nung lalaki, sabi niya ay, ikaw ba'y naniniwala ng lahat ng tao ay nilinis? Sabi niya, hindi. Sabi niya, mabuti pa pala ang hayop, nilinis na. Pero ang tao, hindi na malinis. Sa madalit sabi, ang gusto ko lang linawin bago tayo magpapatuloy, Brother JC Bandam Panganiban is watching. Brother Bandam, magandang gabi sa iyo. Sa lahat ng mga Panganiban, shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa heart. So, sa madalit sabi mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, na yung lalaking nag-share ay parang may pagkakamali. Kung ang lahat ng hayop ay nilinis na, ay ang tao hindi nagkakaroon tayo ng problema. Suma total mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, ang ipinako ni Kristo doon sa cross ay hindi po yung hayop, hindi rin po yung kautusan, kundi ang kasalanan. Binayaran tayo dahil ang basihan kasi kung paano tayo nagkasala at paano natin nalaman na tayo ay nagkasala dahil ipinakita ng Diyos lalo tigit sa pamamagitan ni Moses, isinulat ng Diyos mismo ng kanyang kamay sa kanyang daliri na ito yung nawala sa iyo. Kaya hindi mo na alam kung ano ang tama at ang mali. At ang mali pa nito dahil pumasok ang kasalanan, lahat ng iyong mga pinagagawa sa iyong buhay bilang ikaw tao, puro mali. Puro masama. Kaya para magkaroon ka man lang ng sabi nga ay check sa buhay. Hindi bonus. Kasi ang bonus, whether alanganin na sagot, okay lang kasi bonus. Pero dito, malinaw na sinasabi ng Diyos
na para magiging matuwid ulit ang iyong paglakad at masunod mo yung kalooban ko at maingatan mo kung paano mahalin ang iyong kapwa, narito at ito ang ating pag-aaralan, itong Exodus chapter 20, verse 1 hanggang verse 26. At dito natin titingnan mga kapatid, kung talagang wala na ba itong kautusan na ito at kayo ang magdesisyon base sa aking pagpapahayag sa iyo. Sabi ni Brother JC Bandam A. Panganiban ay, salamat Kuya Joel sa magandang lesson. Thank you din Brother Bandam. Okay, magpapatuloy na tayo. Buklatin natin ha. Exodus chapter 20 verse 1. Ito po ang pagkasabi. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. O garni po yun. Ibinigay ng Diyos ang kautusan, ang pagkakasunod-sunod sa kautusan, kung paano ito dapat isakabuhayan ng bawat tao. Sabi ko nga, kayo po ang magdesisyon kung itong 10 utos ng Diyos ay nawala na ba talaga dahil naipako na daw sa krus. Pero titingnan natin sa banal na kasulatan at kayo din ang magbalanse, syempre bukas ang kaisipan dito, kung itong ating kautusan na sinusunod ay wala na ba talaga. Okay po? Sige, simulan natin ha. Verse 3, ito yung unang utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Bakit kaya? Kasi sa panahon na yon, ang mga Israelita, meron silang mga kinikilalang ibang Diyos na sa ating kapanahunan ngayon, applicable hindi. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga nagsasabi na wala na daw yung 10 utos, hindi kaya ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ang mga tao ng iba't ibang Diyos? Ano pat kahit asawa, kahit anak, kahit gadget, kahit cellphone, ginagawan Diyos-Diyusan. Bakit? Pagising pa lang sa umaga, hawak agad to. Okay sana kung dinownload na Bible ay siya yung binasa. Hindi eh. Good morning agad doon sa mga ka-textmate. Magpo-post agad ng kung ano-ano. So minsan, sabi nga ay, yung mga bagay na iyong natatanggap mula sa Diyos, kung iyo yung mas pinahalagahan doon sa tunay na nagbigay sa iyo ng pagpapala, walang iba kundi ang Diyos, malinaw na nagkakaroon ka ng ibang Diyos-Diyusan. Kaya kung atin pong liliwanagin itong sinasabi dito sa Exodus chapter 20 verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, siguraduhin natin na wala tayong ibang Diyos. Kasi ilan ang Diyos? Iisa lang. Okay. So ibig sabihin, kung wala kang ibang Diyos at naniniwala tayong lahat na iisa lang ang Diyos, pasado tayong lahat. Amen? Okay, tuloy po natin ha. Huwag po kayong mga kapatid, huwag po kayong manghinawang mag-share ha. Sisimula pa lang naman tayo eh. Para at least yung iba pong ating mga kakilala ay mahabaginan po natin ang salita ng Panginoon. Pwede ba yan mga kapatid? Salamat po. Ayan, okay, tuloy natin. Sabi niya dito, ito ang pagkasabi ha. Verse 4. Yung unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawang utos, sa verse 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo na nasa itaas sa langit o nasa ibaba ng lupa o sa lupa. Unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag daw tayong gumawa noon. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ibig sabihin dito mga kapatid, itong pangalawang utos, marami ditong nasasagasaan. Bakit? Sabi kasi dito, huwag kang magkakaroon o huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man. Ibig sabihin yung ikinumpara mo doon ng Diyos. Halimbawa, gumawa ka ng picture, nag-drawing ka, nag-paint ka, at sasabihin mo yun ang Diyos. Halimbawa, nag-ukit ka ng mga larawan, ginawa mong ribulto, at sasabihin mo, ito yung Diyos. Ano sabi dito? O anumang anyong nasa itaas ng langit. Kunwari, ang anghel may pakpak, nabasa sa Biblia, o kaya si Kristo'y ganito ang mukha, gawa-gawa rin at ginawa mo yung Diyos-Diyusan, sala, bakit? Huwag nga daw gagawa eh. Lahat ng ginawa na mga ribulto, sabi dito sa Biblia, hindi ako nagsasabi, ini-explain ko lang kasi palawakin natin masyado itong
itong banal na kasulatan, ano po, itong sinasabi dito sa Exodus, na lahat ng mga Diyos-Diyusan sa buhay, kahit pera, pag ginawa mo yung Diyos-Diyusan, nagkakaroon ka ng ibang Diyos sa harap ng ating Panginoon. At anong sabi? Itaas ng langit o nasa ibaba ng lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Bakit ito sinabi ng Panginoon? Dahil sa huling kapanahunan, mag-i-exist ito dahil nga ipopromote ng lahat ng tao sa sanlibutan, hindi man lahat, ibig sabihin yung mga ayaw sumunod o ayaw maniwala sa banal na kasulatan, idinidiin nila na wala na ang 10 utos para ang kanilang mga Diyos-Diyusan maipapalusot nila ito. Sabi ko nga, kayo po ang magdesisyon, hindi po ako. Ang desisyon ay nasa sa inyo. At kayo ang magbalanse kung tama ba ang aking sinasabi o hindi. Kasi kung sasabihin natin na wala na ang 10 utos, magkakaroon ng iba't ibang klaseng Diyos-Diyusan. Ano pat ang dami niyan ngayon dahil pinopromote nga ng iba't ibang sikta at relihiyon na wala na daw yung 10 utos. Delikado po mga kapatid pag nawala po yan. Alam nyo, isa sa dahilan kung bakit naging magulo ang ating mundo, dahil hindi na natin kilala ang tunay na Diyos. Hindi na natin kilala kung sino ang dapat irespeto natin na Diyos. At yun ang malaking problema sa atin ngayon, kasalukuyan. Ano po? Kaya hindi pwedeng mawala ang utos ng Diyos, lalo tigit itong pangalawa. Ayan. At sabi pa niya dito, may sumpa ito mga kapatid. Sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyusan, may sumpa. Kung inyong pag-aaralan ang aklat ng mga awit, mababasa niyo po doon ang sumpa sa sumasamba sa Diyos-Diyusan, maging kagaya daw ang kanilang mga puso. Ibig sabihin, maging bato na sila. Na kahit maririnig na yung katotohanan na maaring itong aking sinasabi sa mga oras na ito, ayaw pa rin nilang tanggapin dahil kung sino yung sinasamba mong bato, magiging bato din ang iyong pananampalataya at ang iyong pananaw at ang iyong kaisipan. Ano pat, sarado ka na. Okay po? Kaya sabi ng Panginoon, huwag mo silang yuyukuran. Bakit? Sabi nga sa aklat po ng mga awit, ang sabi, meron silang mga mata, ngunit hindi nakakakita yung mga ribultong iyon. Meron silang mga ilong, ngunit hindi nakakaamoy. Bibig na sabihin na nating napakaganda tingnan, ay hindi rin makakapagsalita. Tengang merong sadyang-sadya, ngunit hindi ito makakarinig. May mga kamay, ngunit hindi ito nakakahawak o nakakaramdam. Merong mga paa, ngunit hindi nila maihakbang. Kaya, anong ginagawa? Pinapasan-pasan pag prosesyon. Okay, alam na nyo yan. May mga sikat, din sa Quiapo. Pag prosesyon na nila yung kanilang pinaniniwalaang itim na Nazareno, sabi na hindi naman namin ginagawan Diyos yan. Anong tinatawag nyo dyan? Pinoprosesyon nyo. Bakit? Yung Diyos-Diyusan na yun ay hindi talaga siya makalakad dahil hindi talaga yan ang tunay na Diyos. Tanong, saan kami nagkamali kung aming ipoprosesyon? Ayun na nga, inyong pinoprosesyon dahil naniniwala ang mga tao na pag nakapahi doon, gumagaling, which is hindi. Meron lang tsumamba dyan, minsan psychological effect na nag-effect sa tao na pag nakahawak doon sa sobrang paniniwala niya, ay gumagaling siya. Oo, totoo yun. Alam nyo, merong mga tao na sa sobrang paniniwala nila sa isang bagay, nangyayari, which is, ang naghihimala niyan, sabi nga ay, huwag kayong magulat sa mga ganong klaseng bagay, sabi ng Biblia. Bakit? Ay kung si Satanas nga ay nahulog mula sa langit, o si Lucifer na naging Satanas, ay kaya nga niyang gayahin ang Panginoong Hesus, ay how much more pa, yung mga ribu-ribulto niyan. Ibig sabihin, kaya rin maghimala ni Satanas para ang iyong kaisipan ma-divert doon sa isang bato, sa isang kahoy na inukit, at sa anumang bagay, kaya mapapalayo ka sa Diyos. Tanong nga sa akin, Brother Joel, ano ba yung mga lumuluha ng dugo na birhin? O, di santo yan, ribulto yan, totoo yun. Ay, wag daw tayong sumamba doon at wag daw tayong gumawa ng mga gayon para sambahin. Alam niyo kung bakit lumuha? Ito, example ko po sa inyo. Jelly Mundihar is watching. Shout out, Jelly. I don't know if you're a foreigner, but welcome to our live this evening. It's midweek time, what we call sa Seventh-day Adventist. Happy midweek to each one of us. David Vilancio. Sininong ba to? Ayun nga, magandang gabi po.
Veronica Bunsol, Zacarias, good PM po, good PM din po sa inyong lahat mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Alam niyo sa totoo lang mga kapatid at mga kaibigan, meron akong kakilala o kaibigan, hindi lang kakilala, hindi lang kaibigan, kundi naging kasama namin siya sa training sa Philippine Frontier Mission. Ayan. At ang amin pong training doon, nagkwento siya sa amin about dito sa Ribulto. Kasi siya po isang Kiangan. Ibig sabihin, taga Mountain Province po siya. Lahi siya ng mga Igorot, pero di na tinatawag ka lang sarili ng mga Igorot, kundi isa silang lahi ng mga Kiangan. Ang kanila pong pagsasalita hindi na kayang i-text kasi mahirap. Yan, true call sila palagi. Itong lalaking ito ay graduate din siya ng theology. Si Brother Milky, kung meron pong mga taga Philippine Frontier Mission kung nanonood ngayon, naalala ko lang tong kwininto niya sa akin na pag nag-ukit daw ng ribultong imahe, pwede nilang butasan yung likod dito sa ulo o kaya dito sa taas ng ribulto. Bubutasan nila yan. Pag nabutas na yan, lalagyan lang yung dugo ng baboy. Tsaka asin. Paghalo na yun doon. Tapos, siyempre, tuyo na dugo ng baboy. At saka ang asin, tuyo. Siyempre, hindi rin tuyo. Basa din, tuyo din. Tapos dito mula sa ulo, lusot doon sa mata. Merong napakaliit na butas yan na ginawa sila sa magkabilaan. Depende kung saan nila palulusutin yung gusto nilang mangyari. Pagkatapos niyan, tatakpan nila yan at lilinisin na wala kang makita talaga na parang hindi talaga mo maisip na, syempre, respeto yan ng mga taong naniniwala dun sa ribulto. Pag lumuho yan dugo, wala talagang magbibiyak yan kasi natatakot sila. Yun ang kailang ginagawa. Ngayon, tatakluban nila yan. So, pupurmahan na. Di ba, halos nakaganon yan palagi yung si Maria daw. Actually, si Maria, mga vlogger, sa mga pagan god siya. Hindi yan si Maria, kundi si Madonna. Sabi ng iba, ito daw ay Diyos-Diyusan ng mga kagandahan. Kaya wala kang makitang Birhen Maria na pangit, kundi matangos ang ilong, gandang-ganda. Kasi yun ang paniniwala nila. In-apply naman nating mga naniniwala diyan, kaya wala tayong kaalam-alam na noong unang panahon pa, nag-i-exist na yung pangalang Maria. Iba nga lang kasi i-deny-birth yan ng mga Roman pagan noong unang panahon na sabi nila, sino yung ribultong iyan? Ay alaala lang daw doon kay Maria. Pero ang totoo niyan, kasi nung unang panahon, na ipaghalo ni Constantino ang paniniwalang pagano into Kristyanismo. Kaya ang nangyari, noong si Constantino ay na-convert into Christian, kasi si Constantino, isa po siyang emperor, na hindi po siya Kristiyano. Na-convert lang siya para pag-isahin niya ang Kristiyano at ang pagano. Make the long story short, ang pagka-convert niya into Christianity ay hindi talaga sa puso niya, kundi gusto niya lang pag-isahin dahil nga siya ang parang namumuno nung unang panahon. Sa madalit sabi, na nga niya, na pag-connive nga niya itong dalawa. Kaya nung makita ng mga pagano, ang mga ribulto ng mga ribulto na galing sa kanila, na nandun na sa loob ng Kristyanismo, ayun, nagpa-convert silang lahat. So sa madalit sabi, nahalo na ang paniniwalang tunay dapat na which is sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 4, ito yung pangalawang utos ng Diyos na huwag magkaroon ng ibang Diyos-Diyusan. Kaya sinamba na yan ng mga tao ngayon dahil naniniwala silang si Maria daw ay nasa langit ngayon at kung ano daw hihilingin natin kay Maria, didinggin daw yun doon sa langit. Which is si Maria, maniwala man kahit sa hindi, nandoon sa lupa. Kaya minsan, yung mga doktrinang paniniwala natin, ang tao, pag namatay, may kaluluwa daw gumagala-gala, gawa-gawa lang yan. Kasi komposisyon ng tao, kung yung titingnan sa Genesis, mga ka-vlogger, ang komposisyon po ng tao is lupa, ginawa ng Diyos na katawan, hinipan ng hininga, equals kaluluwang buhay. Pag sinabing kaluluwang patay, ikaw pa rin yun, napatay ka, na wala ka ng hininga. Hindi yung may lumalabas sa iyo na formang parang kulay asul na mukhang tao na naglalakad at ang sabi doon niya ay 40 days pa daw iikot-ikot dito sa lupa. After ng 40 days, pupunta na daw sa langit. Pag hindi ka daw papuntang langit, automatic. Pag hindi ka daw masama, pupunta ka daw sa, kung halimbawa mayroon ka pang kasalanan, pwedeng bayaran, purgatorio. Kaya magbabayad ka na magbabayad sa mga mananalangin niya, lalo tigit sa kaparian. Bayad ka ng bayad hanggang sa mawala daw yung iyong kasalanan at ililipat ka daw mula sa purgatorio
tungo saan? Sa langit. Pero pag masama ka, sa impyerno. Kaya maraming naniniwala ngayon na ang impyerno daw ngayon nag-exist. Where is the hell? Nasaan ang impyerno? Kaya kung pag-aaralan natin Biblia, walang ibang impyerno kundi itong mundo. Darating ang panahon na ito ang susunugin ng Diyos. Kaya kung mag-aaral ka ng banal na kasulatan, maintindihan mo kung bakit susunugin ito. Kasi nga, itong mundo ang nagkasala. Kaya yung paniniwala na iba na nanaginip daw sila na si Michael Jackson daw, yung mga masama daw tao, nandun na daw sa impyerno nagsisigaw. Wala, lahat ng tao ay nasa simenteryo lahat. Maliban kay Moses, malinaw yun na sinabi sa Biblia. Maliban kay yung sinundunan chariot, si Elijah, yan. Maliban doon at saka si Enoch. Kasi si Enoch, kinuha talaga din siya ng Diyos dahil siya ay lumakad na kung saan pakiramdam niya ay nasa langit na siya nakatira. Yung tatlong yun ang malinaw na nakapunta sa langit. The rest. Okay po? Kung Biblia ang pag-uusapan na, maliban doon sa meron pang sinabi na nung si Jesus Christ ay muling nabuhay, doon sa mga patay, may mga nabuhay daw yun ng mga maraming mga 100 katao na nabuhay. Pero yung malinaw na nandun sa langit talaga ay yung tatlong binanggit ko sa inyo. Si Enoch, si Elijah, at si Moses. Pero the rest, pati si Maria, si Jose, na naging na naging nanay ni Jesus, nung siya ay nagkatawang tao, maliban kay Jesus din, siya ay umakyat sa langit. Pero yung the rest, nag-aantayan sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Kasi kung mayroon ng impyerno ngayon, at ang lahat pala ng namatay ay pupunta na sa langit, ay sinong susunugin? Sinong babalikan ng Diyos na maliligtas? Digay dalawa, maliligtas at hindi maliligtas. Ibig sabihin, wala pang impyerno ngayon. Naniniwala silang mayroon ng impyerno. Nasaan ang impyerno ngayon? At kung ang tao ngayon doon na sa langit, sino pang babalikan? Ibig ba sabihin, hihiwala yung espiritu mo kasi naniniwala sila, bagaman tayo mga Adventist, hindi tayo naniniwala na may espiritong humihiwalay sa tao. Dahil sa paniniwala, ng maling paniniwala, sabihin ko talaga mali, bakit? Wala talaga sa Bible. Pag namatay ang tao, hihiwalay yung espiritu niya. Kuwari, pupunta doon sa langit. Ngayon, pagbalik ni Jesus, ano yun? Bubuhayin yung patay na katawan at yun ang susunugin. Kaya kung yun titingnan, hindi pwedeng maggagawa-gawa ka. Bakit? Magiging taliwas ka sa sinasabi ng Biblia. Bagaman may bababasa ka dyan sa Biblia ng espiritu ko'y humiwalay sa akin, ibig sabihin lang noon, may iba't ibang meaning yan. Yung kaisipan niya at gawa niya, yun ang paniniwala ng mga tao nung unang panahon. Kaya hindi ibig sabihin na yung espiritu ko humiwalay sa akin, kaya ang iba, pag namatay, lalo pag tinatawag na hallucination, pakiramdam nila, nung nasa bingit sila ng kamatayan, humiwalay yung kanilang katawan at nakita doon lang yung katawan, hindi po, imagination na lang ng tao. At mayroon pong nag-imbento na isang doktor, na trinay nila na tinaasan ang dosage ng gamot na ininom nung na ininject sa tao, doon nila nararamdaman na nakita doon niya ang kanyang sarili. Suma total, hindi talaga siya humiwalay sa kanyang sarili dahil sa taas ng alta presyon ng kanyang dugo o ng kanyang init sa katawan o sakit na nararamdaman niya, kaya nagkakaroon ng hallucination ng tao. Pero hindi po yan talagang humiwalay. Wala po yan sa Biblia, mga ka-vlogger. Okay po. Okay, tuloy natin. Kaya sinasabi dito na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Bakit? Ang Diyos daw ay mapanibughuing Diyos. Ayaw niya na magkakaroon ka ng ibang Diyos dahil mahirap na dalawa ang asawa. Di magsiselos ka ang iyong asawa, pumupunta sa ibang lalaki o babae. Masakit, di ba? Ganon din sa Diyos. Pag meron kang ibang dinudiyos sa buhay mo, maniwala ka sa hindi, sabi dito sa Biblia, ang Diyos ay mapanibughuin. Ituloy natin. Sabi niya dito, ang tao daw hindi nagkakaroon ng ibang Diyos-Diyusan sa verse 6, ay pinagpapakitaan ko ng kaawaan ng libu-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Balikan muna natin yung Diyos-Diyusan na kwininto ko kanina about doon sa ribulto na butas ang ulo. Nilagay doon ng dugo, sa ibabaw yung asin. Okay po? Yun. Ngayon, pag natakluban na yun ng sabi ng kaibigan ko, pag tinakluban niya ng mga kaibigan naming mga igurot na nag-uukit, pag may bumili niyan, wala silang pakialam doon kung dudugo agad o hindi yon. Ang mata nun, kasi may butas nga mula doon sa ulo. I hope na may matutunan kayo dito. Sabi niya, kung ang yung taong bumili ay mabili niya at madala yun sa isang mainit na lugar ha, o kahit hindi mainit na araw, ibig sabihin yung
maluluom siya. Ano mangyayari doon sa asin na nilagay doon sa utak o sa ulo utak? Sa ulo ng rebulto, di kayo matutunaw. Magbabasa yon. Anong mangyayari doon sa dugo? So ang dugo, pag tinamaan ng basa, malulusaw din yon. Kaya ang mangyayari, luluha yan ng dugo, kunwari, yung si Birhen Maria. At ang mga tao, dahil sa paniniwala nilang minanang katuruan ng mga pagano, which is si Madonna ngayon, Gods of Beauty, ay dahil sa paniniwala nila, nung makita ng lumuha, ala, ang dami ng pumahid. Pahid na ng pahid, ng pahid, ng pahid. At dahil sa paniniwala nila, sinasakyan din sila ni Satanas, kaya bawat pahid gumagaling. Which is, hindi yan ang katuruan ng Biblia. Kaya ko ito sinasabi, hindi para saktan ang mga nakikinig at nanonood sa mga oras na ito, kundi pinapalaya tayo ng Diyos at itinuturo sa atin ng Diyos ang tamang pamumuhay kung talagang nagnanais tayong makasama doon sa langit na bayan. Kaya ang Biblia, ang tawag ay BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth. Ito daw ang ating basihan, ito ang ating pinaka-manual bago natin lisanin ang mundo. Dahil bakit? Pupunta tayo sa langit. Kung naniniwala kang pupunta ka sa langit, ako naniniwala ako kasi wala nang ibang pag-asa sa mundong ito, kundi ang pangako na lang ng Diyos sa banal na kasulatan na darating ang panahon, matatapos ang lahat ng yan at dadalhin tayo doon sa langit at manirahan tayo doon ng 1,000 taon. After ng 1,000 years, binibigyan ko na kayo ng malawak na kaisipan, bababa ulit ang Panginoon kasama ang bagong Jerusalem, which is nasa Biblia, nasa Revelation. Bababa ang bagong Jerusalem kasama yung mga naligtas na itong second coming na nag-aantay, di ba, dadalhin sa langit. So bababa ulit ang Diyos, yun yung third coming. Sa third coming, doon palang bubuhayin uli ang mga masasamang tao. At doon palang mag-i-start na susunugin ang mga masasamang tao. Hanggang sa mapudpud sila, hanggang maabo, tapos ang impyerno. At itong mundong ito ay mapupuno ito ng abo. Ibig sabihin, babalik doon sa original na in the beginning, God created the heaven and the earth. Ito yung tinatawag na panibagong langit at panibagong lupa. Bakit? Dahil sinunog itong mundo at gagawin ulit ng Diyos kung paano sa Genesis chapter 1 verse 1 na kung saan nag-create siya ng napakagandang creation, which is nandoon pa nga nung unang panahon sa time ni Adan at ni Eva. Ang pinakakapital nila ng lugar ay alin? Ay ang Garden of Eden. Ay mangyayari yun ulit, mga ka-vlogger. Okay? Kaya tinuturuan tayo ng Diyos dito sa instruction, dito sa manual natin, na hindi ka pwedeng magkaroon ng Diyos-Diyusan dito dahil pagdating sa langit, malamang si Maria, mapupunta yun sa langit, yung totoong Maria, which is ang Diyos pa rin nakakaalam noon, ay baka magulat ka, ito pala si Maria, sambahin mo na lang bigla. Ay bawal yun. Bakit? Iisa nga lang ang Diyos na dapat sambahin. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Verse 7, ito po yung pangatlong utos ha. Meron kasing nagawa-gawa, pinaghalo-halo nila yung kautusan. Ito yung tamang kautusan. Verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ayan. So, kagaya ng mga nanonood sa pelikula, maraming mga ginagamit, God ganito, God ganito. Halos ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Mali po yun. Okay? Nagkukwentuhan, ay, kupo, sus kupo. Sinasabi ko lang to, hindi ko ginagamit, hindi, at least maunawaan natin na minsan ginagamit natin yung salita ng Diyos sa walang kabuluhan. Pag nandyan si Presidente Duterte, gamitin yung kapangalan sa walang kabuluhan, anong mangyayari? Di magagalit siya. Gayon din sa Diyos. Huwag mong gamitin ang kung mataas ang respeto natin mula sa tanod, sa kapitan, patungo sa mga sa mga mayor, congressman, patungo sa mga senador, patungo sa vice president, patungo sa presidente, lahat ng gabinete ni Presidente Duterte, dito lang tayo sa Pilipinas, ay nire-respeto natin, how much more pa yung tunay na nagmamay-ari ng langit at ng lupa. Kaya dapat nagkaroon tayo ng totally respect sa Panginoon. So, matutal mga kapatid, bago natin puntahan, dito na tayo sa verse 8. Ito sa verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, 6 na araw na gagawa ka ng iyong gawain,
ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nananaroon, at nagpahinga sa 7 araw na anupat. Pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. O dito tayo papasok mga ka-vlogger. Alam nyo, sa totoo lang, sinasabi dito na alalahanin daw ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang tanong, alin ang araw ng Sabat, Brother Joel? Okay. Yung salita pong Sabat po, kung atin pong titingnan yan sa Hebreo, ang tawag po dahil Shabbat. Okay. Sa Greek naman is Sabaton. Okay. Pagdating sa Spanish, Sabato. Pagdating sa Latin. Pagdating sa Spanish, Sabado. Pagdating naman sa Tagalog is Sabado. Kung atin pong titingnan kung nasaan ang Sabat, dito pa rin sa Biblia ang sasagot. Sabi niya, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ano daw ang ikapitong araw? Yun daw yung Sabat. Para kanino? Para sa Diyos. Ibig sabihin, yun yung time na magtatagpo ang manlalalang, which is ang Diyos ang naglalang, at ang mga nilalang, which is tayo yung mga nilalang. Sino magtatagpo? Yung dalawa. Kung sa pag-aasawa, ang inyong anibersaryo ay meron, kahit sa magkasintahan, meron kayong tinatawag na, meron nga ngayon, mga wiksare, yung mga new generation Z, mga millennials. Sabi ay, may wiksare, mansare, anniversary, mayroon pang tatawag, silver, golden, ano pa ba? Di ka marami. Hindi mo pwedeng ilipat ng date yan. Bakit? Yun talaga ang inyong napag-usapan. Kahit birthday mo, di mo pwedeng ilipat ng ibang date yan dahil yun talagang araw kang pinanganak. Ganon din sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos na yung ikapitong araw ay siyang Sabat, doon ka daw makikipagtagpo sa Kanya. Kaya wala kang dapat ibang araw. Bagaman sinasabi sa ibang sulat dito sa Biblia, lalo tigit sa mga awit, ginagamit ito ng mga matatalino. Kaya kung sinabing matalino, kasi yung katotohanan sa Biblia, pag marunong silang mag-twist niyan, at ikaw na hindi nagbabasa at hindi mo pinag-aaralan Biblia, madali kang madala. Sabi kasi doon sa mga awit, hindi ko na anuhin yung kung saang talata, basta mababasa yan sa awit, na kahit anong araw pwede kang sumamba sa Diyos. Totoo yun. Ang pagsamba sa Diyos nga, pagising mo pa lang sa umaga, pagsamba yan. Pagtawag sa Diyos, pagsamba yan. Pananalangin, pagsamba yan. Walang problema doon. Pero yung nakalaang isang araw para sa Diyos, kailangan gampanan natin yun. Bakit? Yun lang naman hiling ng Diyos. Ilang araw sa iyo? 6 days shall thou labor and do all thy works. Sa ika-6 na araw, gawin mo yung iyong gustong gawin. Pero yung ikapito, tandaan mo, para sa Diyos. Ang tanong, Brother Joel, saan ang ikapito? Kasi yun daw yung Sabat. Ang ikapito po, tingnan yung kalendaryo. Meron kayong malaking kalendaryo. Tingnan nyo sa kalendaryo muna tayo. Ano sabi sa kalendaryo? Ang unang araw, tingnan nyo ha, kung alin ang unang araw. Minsan kasi ngayon, binabago na ng iba, lalo tigit sa cellphone. Nauuna na yung, Lunes. Hindi, originally, tingnan natin yung original. Ang nauna talaga yan, kung meron ko mga kalendar, hawakan yung kalendaryo nyo, yung as in hardbound na kalendar. Hawakan nyo yun, tingnan nyo kung anong unang araw na nauna. Di ba Sunday? Ay di yun ang unang araw. Suma total, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Anong hiling ng Diyos? Ang Sabat daw ang ikapito. Malinaw na sinasabi na yung Shabbat kanina na sinabi ko sa salitang Hebreo, totally translation yan into Tagalog is Sabado. Kaya ang tumama na ikapitong araw na hinihingi ng Diyos ay Sabado. Actually, nung unang panahon, mga ka-vlogger, gusto ko lang dinawin. Kung ating titingnan ang Genesis, wala po talaga yung mga pangalan na Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Kaya nga sabi ko, nung unang panahon kasi merong mga pagano na inihalo ni Constantino ang mga doktrina ng pagano. Pag sinabing pagano, naniniwala sa iba't ibang klaseng Diyos-Diyusan, halos lahat na, pati ilog, pati isda, pati kahoy, pati hayop, ginagawa ng mga Diyos-Diyusan na may mga Diyos-Diyusan daw sa mga yan. So, nang ipaghalo ng nila yan, naniniwala sila na ang araw ay merong mga Diyos din na pangalan. Kaya, pumasok dyan si Sunday. Ito yung araw ng mga araw. Diyos na araw. Si Monday, si Tuesday, si Wednesday, si Thursday, si Friday, si Saturday. Hanggang pinangalanan din nila yung si Saturday. Kaya yung Sunday, pinakaunang araw,
yun ang namulat sa atin. Pero kung yung titingnan sa Biblia, unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na araw, pang-limang araw, pang-anim na araw, magugulat ka pagdating sa ikapito, pinangalanan mismo ng Diyos, Sabat. Bakit? Yun talaga ang dapat pakikipagtagpo natin sa Diyos. Pinangalanan na lang yan ng ibang tao na in-insert sa atin, kaya ang ating kaisipan, Sabado. Ang tawag natin sa bawat araw, may mga pangalan. Pero kung iyong titingnan, ang palatandaan lang talaga ay Sabat. Yun daw yung ipangilin mo. Pakikipagtagpo mo sa Diyos. Brother Joel, bakit kailangan natin magipagtagpo sa Diyos? Kasi, yun yung time na iyong ma-appreciate ang ginawa sa iyo ng Diyos. Hindi lang dahil ipinanganak ka sa mundong ito. Hindi lang dahil naging tao ka, kundi ma-appreciate mo yung 6 days, isipin mo siya, para nagbibigay siya ng pagpapala. Kahit anong diskarte mo sa buhay, pag wala ang Diyos, hindi mo madudugtungan ng isang siko, sabi sa Biblia, ang iyong buhay. Kaya napakahalaga na maintindihan mo kung bakit ka pumupunta pag araw ng Sabat, dahil kakatagpuin mo yung tunay na Diyos. Magpupuri ka at sasamba ka sa Kanya sa paanong paraan? Pananalangin, pag-awit, pakikinig ng mga salita, at siyempre, pagbubulay-bulay. Kompleto yan. Sabi kasi Brother Joel, ang Sabat daw ay pamamahinga, is to rest, is to cease, at pamamahinga. Totoo naman yun eh, pero may iba't ibang klaseng rest. May rest na patay ka na, rest ang tawag nun, kaya nga may rest in peace. Oh, pamamahinga yun, ibig ba sabihin, ganun ang yung gagawin dahil rest? Hindi. Meron ding rest na nakaupo ka lang, nakagaya nito, nakikinig, rest ang tawag doon. Merong rest na natutulog. Okay? Iba't ibang klaseng rest. Pero yung sinasabi dito na rest, ito yung physical rest. Ibig sabihin, yung ginagawa mo na sa pang-anim na araw, na daily mong ginagawa, mga trabaho, mga pagwawalis, paglalaba, yun yung itigil mo daw muna, at alin, yung spiritual naman ngayon, ang pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Ang maganda dito. Okay? Ibig sabihin, wala kang ibang gagawin sumatotal at that time, kundi sasamba sa Diyos. Maraming nagsasabi, kayong mga Adventista, sobra kayong panatiko. Hindi po. Kasi ang mga panatiko, yung mga Hudyo nung unang panahon. Bakit? Ultimo, pagpindot sa elevator nung unang panahon, bawal. Ultimo, kung saan sila abutin ng sunset, kasi biblically, sa Genesis chapter 1 verse 5, at nagkahapon at nagkaumaga, ibig sabihin, ang bilang ng Diyos, hindi po 12 to 12. Magdating ng alas 12 ng gabi, excuse po ay saka pa magpanibagong araw. Hindi. Sa Biblia po, paglubog ng hapon, automatic na yan sa Bible, unang araw na yon. Kaya ang mga Hudyo nung unang panahon, paglubog ng Biyernes, kung waring nagmamaniho sila nagdadaan, nung unang panahon, wala pa namang kotse, baka, kung saan sila malubugan, doon na sila. Ay hindi yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga, 6 days, gawin mo lahat. Kaya lang naman nag-stricto, di ka naalala nyo dati, lumabas sila mula sa Ehipto, dinala sila ng Diyos sa pangunguna ni Moses. Nung nakalabas na sila, dahil sa katigasan ng ulo, nag-stricto ang Diyos. Bakit? Parang winawala nilang halaga ang araw ng Sabat. Kaya ganun ka-stricto ang Diyos sa kanila na kung saan kayo didiliman, doon kayo mananatili. Pero walang gumawa yun dahil natakot. Isipin mo, didiliman ka doon sa isang lugar. Kung malamig, kung may ahas doon, lalo pat nasa desierto sila, di makagat ka doon ng isang ulupong. Di good luck na lang sa iyo. O kaya rattlesnake, yun ang marami sa Kaya wala ding gumawa noon. Sa Diyos, binigyan niya tayo ng hindi naman ganun klaseng pamumuhay. Na ultimo pagluto, pinagbabawalan sila. Dahil ang mga tao nung unang panahon, pag pinahintulutan sila, okay lang magluto ng araw ng Sabat, ay minsan hindi na sila nakikipagtagpo sa Diyos. Nandun na lang, pwede lang gawing excuse, nagluluto ako. Pero sa Diyos, hindi. Kaya nga pinakita ni Jesus, pagdating ni Jesus, sinabihan siya ng mga Hudyo, nilabag niya ang araw ng Sabat. Bakit? Yung kasing pamamaraan ng pagsunod ng mga Hudyo nung unang panahon, ay alin? Sobrang panatiko, sobrang hirap, sobrang bigat. Kaya nahihirapan yung mga taong gusto sanang umanib sa kanila sa pagiging isang tunay na tagasunod ng Diyos, ay hirap na hirap. Kaya tayong mga Adventista, hindi tayo nakadiin doon sa kautusan Sinishare ko itong kautusan kasi ito yung pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Mamaya explain ko sa inyo. Kung ating titingnan, pinakita ni Jesus Christ, kaya nung nangitil ang kanyang mga alagad, nagalit yung mga Hudyo. Pero kay Jesus hindi. Bakit? Sabi ni Jesus, yung inyong kaalaman mula doon sa minana ninyong turo nung unang panahon ay hindi ganun ang pamamaraan ng pangingili ng araw ng Sabat. Sabi ni Jesus, kung inyong uunawain ang kanyang ginawa, hindi niya nilabag ang Sabat, kundi
pinagtibay pa nga niya ang Sabat. Kaya kung inyong uunawain ang kalagayan ni Jesus, gustong sabihin ni Jesus, ganito ang klase ng pangingili ng araw ng Sabat. Walang problema kung magluto ka. Huwag mo namang ubusin ang iyong oras sa pagluluto diyan. Okay? Makakain ka lang. Umagahan, tanghalian, hapunan. Hindi naman pwede magluto ka mula umaga hanggang alas 12 naman ng gabi, ng tanghali. Ibig sabihin, gigising ka naman, palagay natin, gigising ka alas 5, magluto ka hanggang alas 7. O, bago mag alas 8, nasa simbahan ka na. 8, 9, 10, 11, o 12, o 5 oras. O, kung ayaw mong umuwi sa bahay, edi magdala ka ng baon, lutuin mo yung pati tanghalian. Bakit yung sinabi ito? Sinagagawa namin yung mga Adventista. Uulitin ko, hindi namin ito ginagawa dahil paniniwala ng iba, dahil daw sa kautusan, kaya ang tingin nila sa amin, dahil sa by works ang aming kaligtasan, hindi. By grace ang aming kaligtasan. Through faith. At ang bunga ng taong umiibig sa Diyos ay sumusunod sa utos ng Diyos. Ang susi dito is pag-ibig. Gagawa ka dito na wala kang pag-ibig, hindi mo magagawa yan. Maglalaba ka sa iyong asawa kung wala kang pag-ibig. Magtratrabaho ka sa iyong asawa para makakain sila sa iyong mga anak kung wala kang pag-ibig. Hindi. Kaya ang kahilingan para masunod mo yung kautusan ay pag-ibig. Bakit? Dahil unang umibig ang Diyos sa paanong paraan? Dahil dito tayo binayaran. Saan? Sa 10 utos. Dami kong daldal. Ano mga kapatid? Hindi mga kapatid. Dahil gusto kong maunawaan natin na ang kautusang ito ay nag-i-exist. Suma total mga kapatid. Sabi niya rito, kung ating titingnan mga kapatid, kung ang Diyos ay alin, ang araw ng Sabat ay kanyang ipinagpahinga, pinangilin at pinabanal. Yung tatlong iyon ay dapat makita din sa ating pamumuhay. Na alin? Ipangilin din natin. Ano pa? Pagpapalain ka ng Diyos kapag ikay nangilin at higit sa lahat, ano daw? Pababanalin ka. Bakit? Tuwing araw ng Sabat, walang huntahang ibang klaseng huntahan. Ibig sabihin, walang ibang usap, kundi ang makinig ka lang ng salita ng Panginoon. I'm not saying that all the Seventh-day Adventists or all the world that they are doing this kind of process or sa pamamagitan ng pagsunod sa ganito. Hindi. Marami pa rin dyan. Ako'y naranasan ko yan bilang ako'y kabataan. Sabadong-sabado, nag-uusap kami, may stress pa lang ng hapon ng basketball. Which is natutunan ko sa buhay na hindi talaga. Kaya binago ko yun. Hindi agad mga kapatid makukuha mo kung paano mangili ng araw ng Sabat. Kundi, matutunan mo yan kalaunan. Pero pag hindi mo pinanaktis at sasabihin mo agad, mahirap talaga yan. Kaya alam niyo kung bakit maraming hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Dahil hindi pa sila nakarating sa college, nag-iisip na nung high school pa, hirap naman. Parang ang hirap magkaroon ng pera, ang mahal ng gastos. Kaya doon pa lang bumagsak na, pagdating sa college, sayang na, wala kaming pera, hindi rin kaya ng utak ko. Kasi bakit hindi mo tinry? Pero pag tinry mo na ipangili ng araw ng Sabat, ma-realize mo, madali naman pala. Opo, hindi tayo ganun kapanatiko. Kaya nga si Jesus, tuwing araw ng Sabat, nagpapagaling siya. Lumalabas siya sa sinaguga. Kaya tayo mga Adventista, huwag nating ubusin ang ating araw sa iway. Hindi masama ang mag-iway, mga kapatid. Pag sinabing iway, ito yung mga Adventist Youth program yun ng mga kabataan, which is nandun pa rin ang mga matatanda. Ang mahirap naman sa ating mga matatanda, pag iway, nawawala din tayo. Sala din yun. Bakit? Huwag tayong gumaya dun sa tinatawag na half-bintis, kalahating araw lang. Hindi pa nga kalahati. Bakit? Alas 10 na pumunta. Ultimo sa lesson, hindi na nakakasama. Brand Sabbath School, walang-wala. Pagdating naman sa iway, dahil mga bata lang, ayaw ding sumamang mga matatanda. Kung susama man, tutulog lang din. Hindi ganun ha. Kaya nga sabi ko, ako nagsasalita, transparent ako, I've been do live ito. Ba sabihin lang, tingnan yung inyong misyonaryo. Sinisiraan kayo, hindi po to panira. Transparent lang ako dahil walang pwedeng magmayabang sa harap ng Diyos. At ayaw kong magmamalinis sa harap ng Diyos. Pareho-pareho tayong makasalanan. Bakit ka nagsasalita? Makasalanan ka pala. Para tayong lahat ay matututo. Dahil ang bawat sinasabi ko, sinisikap ko yung i-apply ko sa aking buhay. Well, I'm not saying that totally 100% nagagawa ko ito. Hindi. Kung ako nga na nagsusumikap, ay how much more pa yung hindi nagsusumikap? Bakit ko ito pinapahayag? Dahil mahal ka ng Diyos. Gusto ng Diyos na sa araw ng Sabat magtagpo kayong dalawa. Suma total mga kapatid. Mula po doon sa huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis man,
sa langit, sa itaas sa langit o sa ibaba ng lupa o sa tubig. Ito yung pangalawa. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Para saan ba ito lahat ng apat? Ito yung para sa Diyos lahat. Oo. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Kanino yun? Sa Diyos. Huwag kang gagawa ng mga kawangis man at mong yuyukuran. Sa Diyos pa rin yun. Huwag mong banggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Kanino ba yun? Sa tao? Sa Diyos pa rin yun. Pang-apat, alalahanin mong araw ng Sabat. Para kanino? Sa Diyos. Sa Diyos pa rin. So, matutal nito mga ka-vlogger para mas maunawaan natin. Kasi nasabi ng iba daw, wala na daw yung 10 utos kundi 2 na lang kasi sinabi ng Panginoon Jesus doon sa Mateo, sa 4 Gospels po, na sinulat ni Mateo, Mark, Luke, and John, na 2 na lang daw. Totoo naman yun, hati sa 2. Pero suma total niyan, yung 4 muna ang ating pag-usapan. Alin? Ito yung pag-ibig mo sa Diyos. Sinabi ng Panginoon, ito ang bagong utos ko sa inyo. Na alin? Na ibigin mo ang iyong Diyos. Ang tanong, paano mo ibigin ang Diyos? Sige nga. Paano? Kaya mahirap kasi sabihin mo lang sa iyong asawa, mahal ko, mahal na mahal kita. Ay, kung mahal mo ako, paano mo ipapakita? Siyempre, may action yan. Kaya pag sinabi mong mahal mo ng Diyos, hindi lang pwedeng, mahal kita Panginoon. Ay, paano mo ako mamahalin? Hindi rin pwedeng mag-isip ka na ayon sa iyong kagustuhan. Dapat, pagmahalin mo ang Diyos, kung ano yung gusto niya. Diba sa mga babae, magtatanong tayo sa mga nangliligaw noong unang panahon, at sa mga asawa ngayon, ano bang iyong favorite? O, yan. Ano bang iyong gusto? O, pag sinabi niya, ang gusto kong kulay ng damit ay kulay blue, ay binilihan mo ng red, matutuwa kaya siya? Hindi. Tanggapin mo na yun ang gusto kong kulay eh. Sa Diyos, ganun din. Pag sinabi ng Diyos na mahalin mo ako, hindi ayon sa iyong kagustuhan. Kasi kung mahal mo ako, gagawin mo yung gusto ko. Anong gusto mo, Panginoon, dahil mahal kita? Sige, ito ang gusto ko. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Isang utos yan. Okay? Ano pa? Huwag kang gagawa ng kahit anumang larawan o kawangis man. Huwag mong paglilingkuran o yuyukuran man. Yun ang gusto ko. Dahil mahal mo ako. Ano pa? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Kung mahal mo ako, huwag mong banggitin yun ha. Pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Magtatagpo tayong 2. That's the deal. Yun ay suma total sa 4 equals iisang utos. Anin? Pag-ibig sa Diyos. Ito naman yung pag-ibig natin sa kapwa natin, mga kapatid. Verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ano daw gagawin? Igalang ang magulang. Magulang lang ba? Lahat ng matanda, igalang natin. Una yan, pag-ibig mo yan sa kapwa. Pangalawa, huwag kang papatay. Siyempre, kung mahal mo yung kapwa, huwag kang papatay. Tatlo, ito'y sa Diyos, sa tao ha. Huwag kang magnanakaw. Sa Diyos ba yun? Sa tao pa rin. Kung mahal mo ang iyong kapwa, huwag kang magnakaw. Pang-apat, huwag kang, 1, 2, 3, 4. Pangatlo, huwag kang mangangalunya. Sorry po ha. Pang-apat, huwag kang magnanakaw. Balikan mo natin itong huwag kang mangangalunya. Lawakan natin ng konti. Sabi ng Panginoon, kung tumitingin ka sa isang babaeng may mahalay na paningin, nangangalunya ka na. Mas mabuti daw dukitin ang iyong mata. Ano ibig sabihin nito? Dukitin mo talaga? Hindi. Ang ibig sabihin nito, itigil mo na yung pagtingin doon sa mga babae. Pigilan mo ang iyong sarili. Bakit? Yun ang magiging kapahamakan para sa iyo. Tapos, huwag kang magnanakaw. Ano pa? Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Pang-last, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay na inyo sa iyong kapwa. So, minsan, ang iba nito, hinati ito. Huwag mong iimbutin ang bahay, tas dinagdag another utos, huwag mong iimbutin ang asawa. Parehong pag-iimbot yon, ibig sabihin, iisang utos lang yon. So, matotal mga ka-vlogger at mga kapatid, ito yung pag-ibig natin sa ating kapwa, itong 6. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, na nahuhulog lang sa 2 ang kautusan, pag-ibig mo sa Diyos at pag-ibig mo sa kapwa. Doon sa Diyos, yun yung 4. Doon sa kapwa, yun yung 6. Ngayon, gusto kong lawakin ito sa ating mga Adventista at sa lahat ng mga Kristiyanong nakikinig sa mga oras na ito. Na itong 10 utos, mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan,
Lalo't higit itong utos sa tao, itong para sa tao na kautusan, ay igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, suma total, kailangan makatulong ka sa kanila. Nagagalang ka lang, nagmamano po, pero pag may income ka, di ka na nabibigay, hindi rin yun. Mia Jelly is watching, shout out po. Ano pa? Igalang mo ang iyong magulang. Pag may sakit, nandun ka, aalalay sa kanila. Ganun yun. Ano pa, kasunod? Ito, sa lahat ng pangako, kung gusto mong humaba ang iyong buhay, igalang mo ang iyong magulang. Lahat ng matatanda, igalang mo. Depende din yun sa paggalang. Hindi porkit sinabing gagalangin mo, kung sasabihin kang masama, huwag mong gawin yun. Masama di ba? O ano pa? Pero tandaan niyo, ang paggalang sa magulang, okay yun, tama yun. Pero kung ang paggalang sa magulang ay mas malalamangan niya ang Diyos, halimbawa, gusto mo magsimba ng araw ng Sabat, ayaw ng magulang mo, ay sinunod mo yung magulang mo kasi kailangan doon respeto, hindi pwede. Kailangan mas mataas ang Diyos. Kaya sa kautusan, kung yung titingnan, hindi inuna ang para sa tao, inuna palagi ang Diyos. Kaya sa aspeto ng ating buhay, dapat nauna, alin? Ang Diyos. Matagal ba tayo mag-message ngayon mga kapatid? Pero gusto ko itong i-emphasize sa atin. Ito pa, huwag kang papatay, hindi ka nga pumapatay, pero may mga taong nagugutom na kapitbahay, hindi ka nag-aabot, ang tawag nun, pagpatay. May mga taong nagkakasakit na pwede kang mag-abot, ang tawag nun, pagpatay pa rin. Lalo na yung pagbigti sa iyong sarili, ay pagpatay pa rin yun. Bakit? Pinapatay mo yung sarili. Sa pagkain ng mga karumal-dumal, alam mo namang high blood ka, alam mong masakit ka, kumakain pa rin ng mga bawal sa iyo, pagpatay ang tawag noon. So matotal, kung ating titingnan, puro huwag. Pero kung iyon titingnan, huwag kang papatay. Kung ating lilinawin ang gustong ihatid dito ng Diyos, paano ba dudugtungan ang buhay ng iyong kapwa? Kaya kahit pag-donate ng dugo, gawin yun. Makakatulong kayo sa iba nun. Even though walang balik niyan sa atin, which is yun ang gusto ng Diyos. Ano pa? Huwag kang mangangalunya. Ayan, dito sa nangangalunya, marami ditong sumala. Sabi daw nila, pwede na daw mag-asawa pag ano. Ito, maraming nagkaroon ng misinterpretation dito. Brother Joel, pwede namang mag-asawa kung ang isang babae na nangangalunya daw, kung nasumpungang nangangalunya, pwede na daw pawalang bisa ang kasal. Oh, pwede, pawalang bisa lang ang kasal. Pero yung maghanap ka ng iba, hindi pwede. Kasi pareho kayong nangangalunya ayon sa talata sa Mateo. Okay po? Ayan. Mapag-aralan naman natin yan hanggat buhay tayo. Mapag-aralan natin to. Mahaba pang ating samahan mga vlogger. Sipin mo yung Biblia ang ating pag-aaralan chapter by chapter. Matagal to. Kaya advance na kayong magbasa. Baka hindi ako abutin. Hindi ko hawak ang buhay. Totoo lang akong tao. Kaya sabi ko hanggat kaya ko mag-share ako. Ituloy natin. Ano pa? Huwag kang mangangalunya. Yun na nga. Pagtingin ng mga pornographic. Mga bold. Yan. Panunood nun. Ayoko na mag-asawa, pero tingin ka ng tingin sa mga sexing babae, mas mabuti pa yung mag-asawa ka. Bakit ang kaso mo'y pangangalunya? Ito pa, mga premarital sex, pasintabi po sa may mga anak. Ayan, mga bata pa, marunong nang maghalikan, marunong nang magganito. Oh, medyo, medyo rated SPG tayo ngayon, which is totoo yan. Mga bata pa, nabubuntis na. Yun ang nakakalungkot, mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Ano po? Ano pa kasunod? Ano sabi daw? Huwag kang mangangalunya. Kaya sikapin mo ng iyong mamahalin, ng iyong asawa, walang iba. Sabi nga dun sa akin tinuturuan, ang tatay ay haligi ng tahanan, ang nanay ay ilaw ng tahanan. So ano sabi naman yung isa ay yung kabit. Sabi ko, hindi ko alam po ano po yun. Sabi niya, yun yung street light. Nakita mo? Kaya dapat walang ibang mamahalin kundi ang iyong asawa. Ito pa, huwag kang magnanakaw. O yan, hindi ka nga nagnanakaw. Piso lang naman ay sa totoo lang sa Diyos, sa harap ng Diyos, ay pareho yung 1 milyon na ninakaw at piso. Parehong pagnanakaw ang tawag doon. Ano pa? Sa pagnanakaw po, yan, sabi ng Panginoon, ninanakawan baga ng tao, ninanakawan baga ng tao ang Diyos? Oo, saang paraan? Sa ikapo at handog, sabi sa Malakyas 3:10. Ibig sabihin sa 10%, nagnanakaw tayo sa Diyos. Mayroon din tayong pag-aaral dyan. At kung gusto yung matuto, pwede kayong mag-request ng, mga kapatid, hindi ko naman sinasabing by chapter lang tayo. Kung merong magre-request na doktrina ang ating pag-aaralan, na naguguluhan kayo, hindi sa pagmamayabang, pwede tayong mag-doctrine. At least alam natin ang ating doktrina.
Ayan, paunti na tayo. Pasensya na, ginagabi na tayo. Ito pa. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, bumibintay ng bahay ng iyong kapwa. Lahat, bawal mag-imbot, mga vlogger. Tuloy na natin. Verse 18. Suma total, mga vlogger, bago tayo mag-verse 18, itong 6 na utos, mga kapatid, ay para sa Diyos, para sa tao. Kaya, kung paano maibigin ang Diyos, ay basahin mo yung Exodus chapter 20 verse 3 hanggang 8. Yun yung 4 sa Diyos. Kung paano mo naman ibigin ang iyong kapwa, Exodus chapter 20 verse 12 hanggang 17. Doon mo makikita kung paano ibigin ang Diyos. Kaya nahahati sa dalawa. Sabi ng Panginoon, ito yung bagong utos. Nakarinig ka lang ng bagong salita, ibig sabihin agad ang isip, bago. O, di ba? Pero hindi lahat ng bago ay puro bago. Halimbawa, bagong bigay pero second-hand. Bago ang tawag pero second-hand. Naunawaan nyo na. Hindi porkit sinabi ng Panginoon Hesus, ito ang aking sasabihing bagong utos. Bakit? Bago kasi sa kanilang pandinig dahil hindi nila nauunawaan ng tamang utos. Kaya sabi ng Panginoon, ito yung bagong utos na sasabihin ko sa inyo. Dalawa na lang. Alin? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sa paanong paraan? Di yung 4 sa Diyos, yung 6 naman sa kapwa. Naunawaan naman po, mga kapatid. Tatapusin na natin. At nakikita ng buong bayan, verse 18, ang mga kulog at ang mga kidlat at ang tunog ng pakakak at ang bundok na umuusok, na nang makita ng bayan ay nanginig sila at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moses, magsalita ka sa amin at aming didinggin, datapat huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay. Ganun kakapangyarihan ng Diyos. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. At ang bayan ay tumayo sa malayo at si Moses ay lumapit sa salimuot na kadiliman na kinaroroonan ng Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo ang nakakita na ako'y nakipag-usap sa inyo mula sa langit. Ibig sabihin, kayo maging witness. Huwag kayong gagawa ng ibang mga Diyos na iaagapay sa akin. Ang mga Diyos ng pilak, ito na, o ng Diyos, o ng mga Diyos na ginto, huwag kayong gagawa para sa inyo. Isang dambanang lupa ang inyong gagawin sa akin, at inyong ihahain doon ang inyong mga handog na susunugin, at ang inyong mga handog na tungkol sa kapayapaan, ang inyong mga tupa at inyong mga baka sa lahat ng dalakong aking ipaaalala ang aking pangalan, ay paparuunan kita at pagpapalain kita. Ito mga kapatid, mga vlogger, gusto lang explain ng sandali na itong tinutukoy dito na maghandog ng mga tupa ay wala na po yan. Yun ang mga naipako ni Kristo sa cross. Ang mga naipako ng Panginoon Hesus, yung babatuhin, mapag-aralan din natin sa susunod, yung pag nangalunya ka, batuhin, yun yung mga hindi na pwedeng Pero yung pangangalunya, nandun pa rin yun, kasalanan pa rin yun. Pero yung batuhin ng hatol, ay natin ng gobyerno kung anong hatol, hindi, yun ikukulong. Kaysa batuhin ka, okay, yun yung mga nawala, mga vlogger. Ano pa? Sabi niya rito, at kung igagawa mo ako ng isang dambanang bato at huwag mong itatayong may tapyas, sapagkat kung iyong gamitin ang iyong patalim doon ay iyong nilapastangan niyaon. Ni huwag kang sasampa sa aking dambana sa pamamagitan ng mga baitang upang ang iyong kahubaran ay huwag malitaw sa ibabaw niyaon. Ito'y sa mga Israelita. Mga ka-vlogger at mga kapatid at kaibigan, alam kong medyo ginabi tayo ngayong gabi. Pero ako'y natutuwa na dahil na ipahayag ko itong mabuting balitang ito sa mga nakatulog na ngayong gabi, kasi gabi ko ito ginawa, pwede nyo po itong pag-aralan ulit at pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga ka-vlogger at mga kapatid, naihayag ko na ang utos ng Diyos. Nasa sa inyo kung paano natin ito susundin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aking Panginoon Hesus na siya ating tagapagligtas. Amen. So yan, mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, magandang gabi po. Baka meron po kayong nais papanalangin gabi. At tayo na sa alas 10:19 na. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. May Jelly is watching. Shout out po. Janet Fernando is watching also. Shout out po. Veronica Bonsol Zacarias is watching. Shout out po. Magandang gabi din po. David Vilancio is watching. Jelly Gel Mundihar is watching also. JC Bandam Panganiban is watching. Shout out po. And then Raul Reforma Robles is watching, shout out din po. Cristina Del Sol Famis is watching, shout out din po. Hazel Bautista Murcia, shout out po.
Ano pa, Estanio Franco, shout out din po. Lorena Mercado is watching, shout out po sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Muli, ako po ito si ka-vlogger Brother Joel Padilla. At inaasahan ko mga kapatid, baka mayroon po kayong mga special prayer request, ay tayo po'y mananalangin. Tayo po'y muko para sa isang panalangin. Mahabagin at mapagpala po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po ngayong gabi na kami nakapag-aaral yung mga salita. Tumimo nawa ito sa aming mga puso't isipan at maisa kabuhayan. Naalaman namin ang inyong mga kautusan, Panginoon. Kaya dito namin matutunan kung paano namin kayo mahalin, kung paano kami magpapasakop sa inyo at sundin kay Panginoon. Alam naming mahirap ito, Ama, kapag wala kaming pag-ibig na kagaya ng inyong pag-ibig sa amin. Kaya bigyan niyo po kami ng mga pusong maibigin nang sa ganun mapaglingkuran namin kayo, masamba namin kayo ng tama, masunod namin ang inyong kalooban, at gayon din naman ang aming ibabahagi sa aming kapwa. Dahil ang sikreto kung paano namin sundin ang 10 utos ay ang magkaroon kami ng pag-ibig sa inyo at pag-ibig sa aming kapwa. Panginoon, espesyal kong dalangin na nasa ibang bansa, si Brother Armando Bautista, kasama ng kanyang business, ay pagpalain niyo po sila. Ganyan din, Panginoon, si Tatay Rudy Mutya, inyo pong pagpalain at higit dinadialysis na 3 beses sa isang linggo. Kayo po patuloy magpalakas sa kanya. Ganyan din sila Tom Domicilio, ganun din si Bea, at ang iba pang mga nasa ibang bansa, kagaya ni Sister Carla, ganun din si Brother DJ, si Sister Abby, at iba pang nasa mga ibang bansa, Panginoon. Hindi ko man sila mabanggit isa-isa, pero kilalang kilala niyo po sila. Ikaw po mag-ingat at magpaala po sa kanila, Panginoon. Dadalahin ko rin ang lahat ng nabanggit kong pangalan kanina na na-shoutout ko po. Sana po inyo pong pagpalain sila mula sa pinakabata hanggang sa may edad. At ingatan sila lalo tigit sa pandemic na aming kinakaharap, sana'y mawala na ito. Na sa ganon, makapagpatuloy po kami magsama-sama na magpuri at magsamba sa inyo sa araw ng Sabat, Panginoon. At naalaman na nga namin ngayong araw na ito, o ngayong gabing ito, kung paano namin kayo sasambahin at bakit kami magkipagtagpo sa inyo, dahil yun ang inyong araw na nais namin gawin, Panginoon. Hinihiling ko rin, Ama, sa mga oras na ito, no, yung may mga karamdaman na yung pagalingin, ang iba'y meron pong mga problema, ay inyo pong bigyan po ng kaayusan at i-comfort niyo po sila. Ang iba'y nahahapis, kayo din po ang mag-comfort sa kanila at mag-ingat. Panginoon, yung mga naghanap ng trabaho ay makasampong, at ang iba na may mga ay depresyon, ikaw po, Panginoon, ang magturo sa kanila kung paano nila ito maiwasan, Ama. Yung mga nasa ibang bansa, kagaya ni Sister Jane Hoxon Agno, pagpalain niyo po at ingatan sila. At ang iba, Panginoon, na nasa iba't ibang lupalop ng mundo na malayo sa kanilang piling, sa kanilang mga pamilya, niyo pong pagpalain at ingatan. Amang banal, mangyari nawang itong aming napag-aralan, ito'y tumimo sa mga puso't isipan. Ito po ang aming hiling. Kalakip ng paghing namin sa makasalanan gawin, patawarin niyo po kami. Alang-alang sa aming Panginoon Jesus na siya amin pong tagapagligtas. Amen. So yan mga vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Muli ako pito si ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iwan sa inyo ng isang kasabihan. Ang lahat ng kautusan, ang suma total yan ay pag-ibig lang sa Diyos at sa iyong kapwa. Maniwala ka, isasama ka ng Diyos doon sa langit na bayan. Maraming salamat po at magandang araw po at magandang gabi sa bawat isa sa atin. Bye-bye!